Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Alright. Isang maulan na hapon mga kaibigan. Welcome sa inyong programa, ang Radyo Mindanao. Toponya Balingko, Dalasinto, nagsasabing isang malamig na hapon. Asensya na kayo mga kaibigan, puro nagpatugtog tayo for the past 20 minutes. Yung mga addict dyan sa San Ramon Penal Colony nag-request. Tokhang nyo na yan. Pinangungunahan niya ng mayor. Si Tata. Anyway mga kaibigan, wala si Abelardo. Siguro na-stuck up to sa putik. Grabe. Oy, sa mga nag-request pa, paminsan-minsan lang tayo nagpapatugtog. Para request yan ni nung Tata sa Selda 4. Si Raymond. Yan ang mayor dyan. Sayang, dami pa naman nag-request. Hindi nila alam si Axel Rose, mga kaibigan. Napakataba na. Nag-front act pa sa AC/DC. Kaya lang, hindi niya kaya yung mga lead vocal ng AC/DC talaga. Anyway, mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin ang hearing. Hindi sa sweatres, o kaya sa loto. Hearing sa Senado, Kongreso. Dahil dito sa atake sa Resorts World Hotel. Hindi pa ba natatapos yan hanggang ngayon? Anyway, nadakip na kahapon mga kaibigan. Nakuha natin yung balita mula dyan sa ating sa Bureau Chief ng ating media partner, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper sa Davao City. Naaresto kahapon yung Patriarch nitong local ISIS leaders. Itong si Kayamora Maute. Ito yung tatay mga kaibigan nung magkapatid na Omar at Abdullah Maute. Na siyang dalawa sa mga lider ng ISIS dyan sa Lanao. At yan din ang umatake dyan sa Marawi City hanggang ngayon. Hirap na hirap yung militar. Mapasok yung lugar. Paano sila hindi mahihirapan? Ang daming snipers nakapaligid. Pero meron tayong balita at napatay na itong si Omar Maute. At itong si Abdullah ay buhay pa. Kasama niya si Isnilon Hapilon. Itong si Kayamora Maute mga kaibigan ay naharang sa isang checkpoint ng Task Force Davao sa Toril District. Sakay ito ng isang van kasama ang isa sa kanyang mga asawa na nakilalang si Kongan Alfonso Balawag at yung kanilang anak na si Norhana, yung driver na si Aljon Salazar Ismael at isa pang follower na si Ben Sarali Tingaw. At ayon naman dito kay Brigadier General Gilbert Gapay ng Eastern Mindanao Command, ay nabawi rin ng mga sundalo ang isang pistola at improvised explosive device sa loob ng sasakyan nitong si Kayamora Maute. Nagduda umano itong mga sundalo na makakita ng santambak ng mga damit. Magulong-magulo yung mga damit, parang itinambak lang sa likuran. Kaya nung hinalughog nila to, eto na. Bumungad yung isang pistola at isang IED. Hindi lang yan mga kaibigan.
Nung hininga ng identification card, itong si Kayamora Maute, nako, ang daming ibinigay, nakuha, napakadaming mga IDs, iba't ibang pangalan. At nung nagduda na talaga, pinababa na sila at kinapkapan. At nakita nga sa larawan na inilabas nitong ating Armed Forces of the Philippines, yung Maute terrorist poster. Doon nakita itong muka ni si Kayamora. So naka-jackpot itong Task Force Davao at nadakip ang patriarch ng ISIS leaders si Omar at Abdullah Maute. At nalitratuhan pa to kaninang umaga, mga kaibigan, at ba nakasenyas. Nakasenyas nung kanyang daliri, hintuturo, nakasenyas dito. At talagang matigas. Parang proud na proud siya habang nililitatuhan at nakasenya siya yung hintuturo, nakaturo sa kalangitan. Ibig sabihin niyan, there's only one God, Allah. So ayan. At agad naman nagbigay ng pahayag, mga kaibigan. Itong si Mayor Sara Duterte. At pinuri ni Duterte, mga kaibigan, Sara Carpio Duterte, yung Davao City Mayor, ang pagkakadakip dito kay Kayamora, kay Kayamora Maute. Kita niyo, mga kaibigan, ano? Pero hindi pa mabatid kung paano ito nakatakas. Mula dyan sa operasyon ng militar sa Marawi City. Nako, kung makikita niyo, mga kaibigan, yung mga litrato ng Marawi City sa Facebook, social media, para siyang balita ng CNN, parang balita ng BBC, Fox, CBS, ABS, DEF, GHI, KLM, MNOP. Para siyang kuha sa Aleppo. Yung Aleppo isang city sa Syria. Ganun. Wasak na wasak. Grabe. Wasak na yung Marawi. Kaawa-awa naman yung mga bahay na... Ito ay dahil sa continued airstrike ng Philippine Air Force upang i-dislodge itong mga snipers ng local ISIS group. Kaya naman napakahirap. Dahil alam niyo, pag sa gera, ang kawawa dito talaga ay mga sibilyan. Walang panalo sa gera. Tapos nung isang araw lamang pinapakita, mga kaibigan, sa ISIS website, sa Amaq News Agency na kanilang pinatatakbo. Itong video naman ng pagwasak ng mga ISIS sa mga rebulto ng mga Katolikong Kristiyano dyan sa St. Mary's Cathedral. Yung nasa video, kung makikita nyo, parang para silang mga ISIS ba, yung sa Syria, na winawasak, minamaso yung mga rebulto ng Birheng Maria, rebulto ng San Jose, pati yung malaking rebulto ni Jesucristo na nakapako sa krus. Nako, itinumba. Mabuti na lang hindi bumaba yung rebulto mula sa pagkakapako sa krus sa takot. Grabe. At hindi lang yan, mga kaibigan, bukod sa pati yung Santo Niño, nako, pinag-aapakan. Pinagmamaso, pinag-aapakan. Tapos yung larawan ni Pope Francis, yung malaking larawan, kinuha, tinanggal, pinunit. Pati na rin yung mga pahina ng Biblia. Isa-isang sinunog yung pahina ng Biblia. Ganyan ang ginagawa ng mga adik, di ba? Pag wala silang RP o rolling paper, yung pahina ng Biblia, ginagawa nilang rolling paper para maibalot yung mga omads dyan. Ay, nako, kalungkot.
Kaya naman, nung kumalat na yan sa Facebook, inilabas pa rin yan ng mga television. Sa television, inilabas sa mga balita kagabi. Pero nagpahayag naman mga kabigan ng pagkabahala ang ating gobyerno. Dahil sa pagkalat nga na sa social media, itong video na nagpapakita ng desecration ng simbahan o pambabastos, paninira, pagwasak sa mga imahe sa katedral dyan sa Marawi. Ito'y mismong sinabi ni Armed Forces spokesman Brigadier General Restituto Padilla. Sa programa ng Mindanao Hour, hiniling ni Padilla na ipapupull out daw nila sa Facebook itong video ng pagkakasira o pag-atake ng ISIS dyan sa St. Mary's Cathedral. Ayon pa kay Padilla, propaganda raw ito ng maute upang lumikha ng galit sa pagitan ng mga Kristiyano at Muslim. Iginit pa ni Padilla na hindi religious war nangyari sa Marawi kundi laban sa mga teroristang hangad lamang pumatay at sumira sa lahat. Kaya naman umaapela si General Padilla mga kabigan sa mga netizens. Ito mga netizens, ito yung mga laging nakababad sa social media. Yung mga chismoso, chismosa. Kaya umapila uli na huwag basta magpapaniwala sa mga hate campaign ng maute, mga fake news at propaganda ng terorista. Liban din sa pagsusunog sa simbahan mga kabigan, tinangay din ng maute o ng ISIS itong si Father Teresito Suganob o Chito Suganob, ang tumatayong Vicar General ng Marawi Prelature at gayon din ang ilang mga parishioners. Una na itong kinundira mga kabigan ng Catholic Bishop Conference of the Philippines. Kinundira ito ng CBCP ang nasabing video na nagpapakita ng pagsira sa mga religious image. Pero yung CBCP rin mga kaibigan ang tutol sa martial law. Ay, hindi raw dapat martial law. Tapos ngayon umaapila ang mga pare kay Pangulong Duterte na iligtas itong hostage na si Father Chito Suganob. Dapat yung mga CBCP magpunta sa Tawi-Tawi. Sila ang hubarin nila yung abito nila at sila ang lumusob doon sa mga Marawi. Dala nila yung mga krusipiho nila at saka yung mga Biblia. Ayun sila. Kung gusto nilang iligtas. Itong si Father Chito Suganob. Dahil ayaw naman nila sa martial law. So paano ma-address ni Pangulong Rodrigo Duterte ang terorismo? Kaya nga nagkaroon ng martial law dahil hindi na nga nakayanan may rebellion na. Lumabas pa nga yung video. Inilabas kaninang umaga ng Associated Press o kagabi pa pala. Na kung saan ay pinapakita ang pagpupulong nitong sina Ismilon Hapilon, si Ismilon Hapilon at yung magkapatid na Omar at Abdullah Maute at iba pang mga lider ng Khilafa Islamiyah. At doon ay ipinapakita ang kanilang pagpaplano kung paano sasarhan ng Marawi, saan ang kanilang mga escape routes. At ayon sa Associated Press, ay nakuha umano ang video mula sa cellphone ng isa sa mga napatay na ISIS fighter. At ito ay itinurn over kay Armed Forces Chief of Staff General Eduardo Año. At dahil magaling ang Associated Press, nakuha nila yung kopya. Kinuha nila yung video mula sa laptop nitong militar. Kaya nakagawa sila ng balita, kumalat ang video at nalaman na talagang planado ang atake. Dahil nais na gawing wilayat o isang probinsya ang Marawi ng Dawla Islamiyah o ng Islamic State. Grabe.
Pero mahirap na ipatanggal sa video, mga kaibigan, yung pagsira sa simbahan. Dahil sa ibang lugar nga, sa Syria nga, hindi nga tinatanggal ng Facebook yung mga pagwasak ng mga simbahan dyan. Tatandaan nyo, di ba, nung unang pumutok yung pwersa ng ISIS, kita nyo, ang unang nilang mga pinasabog, yung malaking rebulto ng Buddha sa Afghanistan, kasama yung Taliban. Pinasabog yan ng Taliban at ng mga naging members ngayon ng ISIS. Hindi lamang yan. Yung ISIS, mga kaibigan, habang sinasakop nila ang Syria at Iraq, pinagwawasak nila yung mga historical sites, yung mga rebulto, ang dami nilang tinangay ng mga salapi, mga kung ano-anong mga ginto, alahas, sa lahat ng lugar na kanilang sinasakop. Kaya napakahirap talaga. Kaya nga laging nananawagan yung ating pamahalaan, yung ating mga otoridad na mag-ingat, maging vigilant tayo, mga kaibigan, at tumulong tayong bantayan ang ating kapaligiran. Dahil lang terorismo, walang ginagalang yan, mga kaibigan. Kita nyo naman, yung makikita nyo, yung napapanood nyo sa mga television, di ba? Sa Facebook, sa YouTube, pati bata, pinapatay nila. Pati babae, nire-rape, pinapatay, ginagawang slave. Para bang nagbalik sa mga sinaunang panahon, di ba? Nakikita mo sa mga dating pelikula, yung mga babae, ibinibenta. Ganun din ang ginagawa ng ISIS. Anyway, pakadami ng problema. Mahigit sa 260,000 apektado itong kaguluhan dyan sa Marawi. At 22 sibilyan ang kumpirmadong nasawi o patay sa labanan mula pa noong Mayo 23 matapos na umatake. Nagsimula ang kaguluhan dyan. Pero dapat sisihin dyan yung mga otoridad at saka yung mga local government officials, yung mayor, yung governors, mga barangay kapitan. Bakit hindi nyo natunugan yung plano nila? Bakit hindi nyo natunugan na may mga pumapasok na mga armas dyan sa Marawi City? Nako po. Kaya nga nagdeklara ng martial law ang ating Pangulo. At kung mapupunan nyo, mga kaibigan, sa lahat ng mga meeting o pagpupulong nitong si Pangulong Duterte at ng militar dyan sa Marawi, wala si Governor Mujib Hataman. Bakit kaya? Bakit naman hindi nyo sinasama si Governor Mujib Hataman? Minsan nagpupulong, wala yung gobernador, si Bombit Adjong. Kundi kausap lang si Majul, yung mayor. Wala tayong nakikitang larawan na ipinatawag ni Pangulong Rodrigo Duterte itong si ARMM Governor Mujib Hataman upang sumama dyan sa mga pagpupulong, being the regional governor. Sakop niya yan, mga kaibigan, dahil yung Lanao del Sur is part of the autonomous region. So hanggang ngayon wala tayong makita na ipinatawag si Governor Mujib Hataman sa mga pulong. Wala. Pero tuloy-tuloy naman ang trabaho nitong si Governor Hataman. At busy. Pinangungunahan niya yung supervision sa pamimigay ng mga relief goods sa mga refugees na ngayon ay nasa Iligan City, Cagayan de Oro at iba pang bahagi ng Lanao del Sur. Siya nga pala may nag-text sa atin. Okay, I stand corrected. Hindi pala si Bombit Adjong ang governor, kundi yung kanyang nanay. Si Bombit Adjong, yung dating governor, ay siya ngayong vice governor. Ay, nako. Ano ba naman to? Puro gulo. Ang gulo-gulo ng mundo. Kailangan natin ng peace. Kailangan natin ng kapayapaan, mga kaibigan. Ako, kung may babalik lang natin yung mga panahon ng 1900s, ako,
Yung 1910, 1915, 1920, 1925, 1930 hanggang sa bago magkaroon ng World War II ay napakaganda ng pamumuhay ng mga tao. Tahimik. Pero dahil sa nangyayari ngayon, hanggang kailan ba naman to? Sa London, nagkaroon ng atake. Sa Manchester, nagkaroon ng atake. Sa Thailand, nagkaroon ng atake. Saan pa nagkaroon ng atake? Napakadami. Sa Amerika, nagkaroon ng atake. Lahat to puro recently. Sa Maynila, inatake yung Resorts World Hotel. Nako po. Ngayon namumblema yung ating mga depositors dahil dito sa systems error ng Bank of the Philippine Islands. Ang sabi ng BPI, mga kaibigan, ito sa may mga ATM at saka hindi nyo magagamit yung ATM nyo upang maka-withdraw ng pera o ipambayad sa mga groceries o sa shopping malls ang inyong ATM kasi nagkaroon ng error. Hindi makapag-withdraw ng pera. Hindi rin makapag-account balance. Pero ako nakapasok ako sa account balance. Mamaya i-discuss ko kung paano. At sinasabi ng BPI, mga kaibigan, meron daw unauthorized transaction. At sinasabi nila walang nangyaring hacking o hindi na-hack ang sistema ng Bank of the Philippine Islands. Kundi nagkaroon ng unauthorized transactions. Pero ayaw naman sabihin kung sino ang gumawa nitong unauthorized transaction. At ang resulta, nagdoble yung credit at nagdoble yung debit. Merong accounts na nagdoble yung kanilang debit. Merong accounts holder na nagdoble yung kanilang credit. Ibig sabihin yan, kung meron kang 10,000, makikita mo sa account mo, nagiging 20,000 na yan. Ako, kahapon pa ako nag-account balance. Alam ko nagka-problema na sa BPI. Nung nag-verify ako ng aking account balance sa ATM, BPI, nakita ko 0. Tapos kanina, nag-verify ako uli. 0-0 na. Nagdoble 0 na. Anak ng pating talaga itong BPI. Imagine, 0 yung balance ko kahapon. Kaninang umaga, 2-0 na. Nagdoble talaga. Doble 0. Kaya nagdulot ng automatic debit o maling deductions at negative balances sa mga accounts ng ilang customers. Hindi lang ng ilan, ng maraming customers ng Bank of the Philippine Islands dahil sa system error. Una rito, umaga pa lamang ay may problema na sa pagdedeposito sa mga ATM machines ng PPI sa buong bansa. Bukod rito, marami rin ang nawalan ng kulang-kulang na tig sa 10,000 sa kanilang mga accounts. Ang iba naman ay halos 2 beses naka-experience ng automatic debit o nagdoble-doble rin ang credits dahil na ipatong ang mga past transactions sa kanilang accounts. At sinabi naman ng BPI, mga kaibigan, na kasalukuyang inaayos na ng pamunuan ng bangko itong internal error. At sinisikap pa na matapos ito ngayong araw. Pero malabo yan. At ayon pa sa BPI ay natukoy na rin daw nila ang pinag-ugatan ng problema. At dahil dito, open din ang lahat ng branches ng Bank of the Philippine Islands upang tugunin o harapin ang pangangailangan ng kanilang mga kliyente. At ito daw error ay nagsimula sa pagitan ng April 27 at May 2. At nagkaroon ng double posting as of June 6. Kaya ngayon, mga kaibigan, ay temporarily suspended ang access sa mga ATM. At una ng pinasinungalingan ni Bangko Sentral ng Pilipinas, Deputy Governor Nestor Espinilla, na hindi totoo ang kumakalat na chismis sa social media na nahack umano ang bangko. Bigay sa inyo, basta Pilipino, mga chismosa. Ay, nako.
Kaya ngayon mga kaibigan, kung gusto niyo kumuha ng salapi, mag-withdraw kayo over the counter. Sa BPI. Pero kailangan magpasensya kayo dahil kanina, daming tao. Ireklamo ko sana yung 0-0 balance ko sa ATM ko. Pero nakita ko, ang daming tao, di bali na lang. Kasi baka pag nag-verify ako, instead na 2-0, maging 3-0 pa yung 4. Yari tayo. Kaya dahil 0-0 ang balance ko sa ATM, hindi ako makakatanggap ng sweldo sa aming Radyo Mindanao. 2,000 lang sweldo ko isang buwan, pahirapan pa. Ano ba naman to? Buti na lang may nagbibigay pa ng mga sardinas. Speaking of sardinas mga kaibigan, meron ako i-recommenda sa inyo yung Vinta. Gawa ng dyan sa Cebu. Napakasarap tong Vinta, yung extreme. Napakasarap, napakaanghang. Yan ang pinakamasarap ngayon sa lahat ng mga sardinas. Dito kami sa studio. Paborito namin dito yung si Maggie. Magi sa tanghali, magi sa gabi, magi sa almusal, magi pa rin sa merienda. Kaya mukha na kami mga noodles dito. Buti na lang, once in a while, may nagpapadala ng sardinas. Huwag niyo naman sobrahan kami sa sardina. Baka naman magmukha kami mga syokoy dito. Papangit na namin. Magmumukha pa kami sardinas. Ay, nako mga kaibigan. At sana ay matigil na yung gulo. Andyan sa Marawi. Dahil ayaw natin ng maraming patayan. Nako. Awa-awa naman ng mga Pilipino. Wala na tayong makain sa ating lamesa. Nako. Wala pa rin tigil ang kaguluhan sa buong Pilipinas. Andyan yung Maute, andyan yung ISIS, andyan yung Kilafa, andyan yung Abu Sayyaf, andyan yung BIFF, andyan yung No People's Army. Ay, paano naman tayo nito? Kailan matatapos ang gulo sa ating Pilipinas? Kaawa-awa naman ang Pinoy, ang Pinas. Isang araw lamang, di ba, kahapon, inilabas ng militar yung nakuha nila mga salapi. Napakadaming salapi sa Marawi, sa isang bahay. Nagginamit ng mga ISIS fighters. At nabawi yung 52 million cash. Wow! Tapos meron pang 27 million ng mga cheque. Hindi pa alam kung saan galing yung pera. Pero meron tayong nakakuhang report na pinasok din ng mga ISIS yung Land Bank of the Philippines. Daw. Hindi natin kinukumpirma to. Ito, naririnig lang natin. Alam nyo naman dito sa programa ng Radyo Mindanao, puro chismis. Puro opinion. Kaya wag niyong masyadong paniniwalaan itong mga pinagsasabi namin dito. At hindi pa malaman mga kaibigan kung paano o saan galing yung salapi. Dahil grabe, sa dami ng pera, naka-plastic pa yung mga pera. Yung agad na sinabi ng militar, nako, yan ang nagpapatunay na may suporta ang Maute sa ISIS. Hindi pa nga nasisimulan yung investigasyon, nag-saywar na naman kayo. Yung bahay na yan, pagmamay-ari yan ng mag-asawang Mariam Dimaocor at Rolly Dimaocor na pawang mga negosyante. Pero hindi naman natin sinasabi nasa kanila yung pera. Hindi rin naman natin sinasabi na hindi sa kanila yung pera. Ang sinasabi natin dito, yung bahay na yan, ginawang kuta ng sniper ng ISIS at nabawi dyan yung salapi. Kaya nga dapat tignan. At bukod sa salapi, nababawi na rin, nakakuha na rin yung mga iba't ibang armas. At ang matindi rito, yung mga bala. Nako, daming bala na nakuha. Nakalagay, Department of National Defense, Government Arsenal. Wow! Paano naman nagkaroon ng mga bala mula sa pamahalaan na punta sa kamay ng ISIS?
Kaya tignan natin yan, malay natin nakakuha yan ng mga ISIS sa pakikipagbakbaka sa mga sundalo. Di ba mga kaibigan? Kaya nga yun ang tinitignan natin, tinitignan ng pamahalaan na matigil yung kaguluhan. Dahil walang panalo dyan, lahat talo. Nakakaiyak nagsisikap yung ating Pangulo na puksain ng korupsyon sa pamahalaan at puksain itong galamay ng illegal na droga. Ito naman ang lumabas. Lumabas na naman itong problema dyan sa Marawi. Sinakyan pa ito ng mga politiko na tutol dito kay Pangulong Duterte. Itong sina Trillanes at saka si Lejano, nako. Walang magawa to, mga destabilizers to mga kaibigan. Kaya nga sana pag nagdeklara ang Pangulo ng martial law sa buong Pilipinas, dapat ang una ng arestuhin ng militar itong si Trillanes at saka si Lejano. Ibartolina yan. Imbestigahan kung meron ba silang koneksyon sa mga destabilization plot laban sa pamahalaan. Sana wag nang umabot sa Maynila ang terorismo at huwag na rin umabot sa Cebu ang terorismo. Kawawa naman tayong lahat. Kaya ngayon mga kaibigan, nakikiusap tayo. Maging mapagmatsyag tayo. Kung meron kayong nakitang kakaiba sa mga tao na nasa paligid ninyo, may mga bag na naiwan. O kaya yung mga sasakyan, mga kotse na posibleng lagyan ng mga bomba. Tawag kaagad kayo sa 117 or 166. Ulitin natin, tulungan natin yung ating mga otoridad. Tumawag kayo sa 117 o 166 at 911 upang magsumbong. Pwede nyo rin itaya yan sa Twitter, baka manalo. 117, 166, 911. Ay, nako mga kaibigan, wala na tayong oras. Dahil napakalamig ngayon, napakaganda ng simoy ng hangin, yung amoy ng lupa pag umuulan. At nais naming magpasalamat. Nais kong pasalamat sa lahat ng mga nakinig sa atin. At wala na talagang oras. Hanggang sa susunod na bukas, ito po niya balingkod, Alasinto. Nagsasabing, I love you, Mama Chup Chup. Para sa inyo lahat to.